po tayo sa pag-aaral natin ng statement of faith, specifically doon sa nature ng scriptures. At sa araw na ito, although ang binasa po nila ay mula sa verse 7 hanggang 14, habang pinag-aaralan ko ito, siguro, naisip ko na malamang mas makakabuti kung pag-aralan natin yung buong Psalm 19 para ma-appreciate natin ang kabuuan ng kapahayagan ng Panginoon. Makita natin yung kagandahan nito, makita natin yung value nito sa ating buhay, at at the same time, malaman natin kung paano tayo tutugon dito. So, hayaan nyo pong basahin ko po muli ang scriptures. This time naman po sa Tagalog. So, Psalm 19, verses 1 to 14. At ganito po ang sinasabi. Verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila ay nilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Nagaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na nakukubli sa pag-iinit niyaon. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdan na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto, oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Higit dito ay sa pamamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ng iyong lingkod, sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Sino makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Maliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong pagtataglayin ang mga yaon na kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay The Bible is Sufficient. Kapag pinag-uusapan natin ang autoridad ng kasulatan or authority of the scriptures, sinasabi natin na may kapangyarihan ng Bible na pamunuan ang iglesia, pamunuan ang ating buhay at pananampalataya. Dahil ito ay nagmula sa Diyos. Hindi na natin babalikan yung inspiration of the scriptures and inerrancy of the scriptures. Pero yun yung basic idea pag sinabi natin na may authority ang kasulatan. Dahil ito ay nagmula sa Diyos. Siya po ang nagmamay-ari ng kanyang salita. He is the author of His Word. Kapag pinag-uusapan naman natin ang sufficiency of the Scriptures or ang pagiging sapat ng kasulatan,
Sinasabi natin na sapat ang lahat ng nasusulat para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Sapat ang Biblia para makilala natin siya. Sapat ang Biblia para maintindihan natin ang kanyang kalooban. Sapat ito para sa ating kaligtasan at kung paano tayo maliligtas sa puot o galit ng Diyos. Mahalaga po itong pag-aralan sapagkat may mga nagpapalaganap sa panahon natin na ang otoridad ng iglesia sa pananampalataya at sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa salita ng Diyos. Uulitin ko, may mga nagpapalaganap sa panahon natin na hindi sapat ang salita ng Diyos para pamunuan ang iglesia, ang pananampalataya at ang ating buhay. Historically, may mga nagturo na bagamat ang salita daw ng Diyos ay infallible o hindi nagsisinungaling, sinasabi po nila, kapantay daw ng salita ng Diyos ang tradisyon ng simbahan. Sa makatuwid, lahat daw ng katotohanan ay pinakayag ng Diyos sa kanyang salita and at the same time, doon sa pamamagitan ng mga written and unwritten traditions ng simbahan. Historically, ganito po. So, ibig sabihin, hindi kataas-taasan ang salita ng Diyos. Sapagkat kapantay lang nito yung traditions of the church. And so, kailangan ngayon ng tulong ng salita ng Diyos ang traditions ng church para pamunuan ang buhay ng mga mananampalataya. Kung ang isang bagay ay nangangailangan ng tulong, ibig sabihin, mahinang klase ito. Historically, ganon ang pananaw ng Roman Catholicism. At pinatibay nila ito sa Council of Trent noong 1546. Hanggang ngayon, pinapatupad po nila yan. Kapantay ng salita ng Diyos ang traditions of the church. Meron pang isa na may iba naman po na naniniwala na bagamat kinasihan ng Diyos ang kanyang kasulatan, maaari tayong magdagdag ng iba't ibang pahayag o private revelation. Yung iba sa atin nag-attend or nag-participate sa Strange Fire Conference. At yun yung problema ng ibang parts ng evangelicalism sa panahon natin. Nagdadagdag sila ng mga salitang, at maririnig natin sila na ganito ang sinasabi ng iba na tumatayo sa harapan o minsan sa mga Bible studies, ganito ang peg nila. Sinabi sa akin ng Panginoon, o sasabihin nila, na naginip ako mula sa Panginoon, o narinig ko ang Panginoon. Pag nagte-testimony, sasabihin din nila, I felt the Lord tell me, or He was impressing in my heart na ganito ang dapat na gawin ng church. O ganito dapat ang paniwalaan natin. Ang tawag po dyan ay extra-biblical revelation. And it is not revelation at all. Sapagkat ang scriptures ay closed book na. Tapos na ang lahat ng nasusulat. At lahat ng nasusulat ay sapat para sa ating kaligtasan. Ngunit itong mga nagpapalaganap nito, pinalalabas nila na hindi sapat ang kasulatan para sa pagpapatibay at kaligtasan ng katawan ni Kristo. Bagaman sinasabi nila na kinasihan ng Diyos ang kanyang salita. Meron namang iba na nagsasabi na naniniwala sila na ang Bible ay inspired at inerrant. And therefore, walang kamalian sa mga nasusulat dito. Yun nga lang, pagdating sa worship service, ito, madalas makikita natin ito. At hindi natin, ito yung pinakamahirap na tungtunin. Not unless
not unless na ipinpoint ito sa atin. Ngunit, pag tinignan natin ang mga worship service sa mga churches, at nadi-displace ang ministry of the word, to a point na ang salita ng Diyos, ang pag-aaral nito, ang pagpapahayag nito, ay nadi-displace to 15 to 20 minutes na lang. Ano ang nagiging impression natin sa worship? Kumbaga, ang preaching of the word, ang ministry ng word sa church, nagiging payo na lang. Imbis na maintindihan natin ang kagandahan nito, ang utos ng hari para sa kanyang kinasasakupan, nagiging payo na lang, nagiging reminder na lang. Ganun ang nangyayari. Mas mahaba pa ang kantahan kasi yun daw ang praise and worship. So paalala sa worship team, pakipalitan na po ang ating slide. Napag-usapan na rin po natin yun. Ang kabuuan ng praise and worship ay simula doon sa reading or invocation hanggang doon sa closing prayer and benediction. Akala natin na ang praise and worship ay awitan na. And therefore, hindi kasama sa praise and worship ang pag-aaral ng salita. Mali po yun. Bahagi po ng praise and worship, malaking bahagi ng praise and worship ang salita. Actually, central siya. Hindi ka maaaring magkaroon ng awitan kung walang salita ng Panginoon. Hindi ka rin magkakaroon ng ordinansa kung walang salita ng Panginoon. Sapagkat siya ang mamumuno sa lahat ng bahagi ng pagsamba. Pero ang iba, ginagawa ng 15 to 20 minutes lang, tapos yung kantahan, magiging 2 oras. Pagdating sa pag-aaral ng salita at saka sa ministry ng salita, pagod na ang tao, wala na siyang oras para doon. And so pinalalabas nila na hindi sufficient ang scripture sa pag-worship ng maayos sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, at binanggit din kanina ni Brother Ronel, all scripture is inspired by God and profitable for teaching. It is profitable for teaching. Hindi sinabi ni Pablo na all scripture and tradition. Hindi niya sinabi na ganun. Ang sinabi niya, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Because the Bible is inspired, we can be sure that it is sufficient for teaching and training God's people. It is sufficient to equip all of us thoroughly for every good work. Sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, panalangin ko po na makilala natin na ang Panginoon ay Diyos ng katotohanan at iniingatan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Nawa matutuhan po natin tumugon ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya na ang kanyang salita ay sapat upang ipahayag ang kanyang panukala ng kaligtasan. At sa ganitong paraan, makakapagpatuloy tayo sa maayos po ng pamumuhay at pagsasamba sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In the past weeks po, pinag-aralan po natin na ang scriptures, ng nature ng scriptures ay ganito. The Bible is God's Word, and it is His written revelation to man. The Bible is inspired by God. The Bible is inerrant. The Bible is authoritative. And it is perspicuous or clear in what it says about God's plan of salvation. Sa umagang ito, ganito naman ang magiging tanong natin sa scriptures. How do we respond to the sufficiency of the scriptures? How do we respond to the sufficiency of the scriptures?
paano kaya tayo, o ano kaya ang magiging tugon natin sa testimony ng scriptures na sapat ang lahat ng nasusulat dito? Sa Psalm 19, ganito po ang magiging outline natin. So, magkakaroon tayo ng 3 parts para sa pag-aaral natin ng Psalm 19 today. So, sa verses 1 to 6, makikita po natin ang voice of creation. Dito sa voice of creation, sa verses 1 to 6, it is God's revelation of Himself in His world, or ito yung tinatawag rin natin na general revelation. Kaya siya general kasi kita ito ng lahat. Ito po ay non-verbal na pagpapahayag ng Diyos at available po ito sa lahat ng tao. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya siya tinawag na general revelation. Tapos sa verses 7 to 11, ito po ang the voice of God's Word. Sapagkat dito, nireveal ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ang natural revelation or voice of God in creation ay general revelation, ang voice of God, the voice of God in His Word is special revelation naman. Ito po ay verbal na kapahayagan ng Diyos. Tinatawag po itong special revelation dahil pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang manunubos sa kanyang mga hinirang. At ito ay makikita natin sa kanyang salita. Sa verses 12 to 14, maririnig naman natin ang voice of the repentant sinner. The voice of the repentant sinner. At dito natin makikita ang tamang tugon sa kapahayagan ng Diyos. Ang Psalm 19 or Awit 19 ay tinuturing ng mga theologian na pinaliit na Psalm 119. Kung nabasa na po natin ang buong aklat ng awit, alam natin na ang pinakamahabang chapter ay ang Psalm 119. Probably, yun yung pinakamahaba rin sa buong Bible. At ang Psalm 19 ay pinaliit or sinamarize ang buong chapter na yun. At kung ang New Testament ay may 2 Timothy 3:16 to 17, ang Old Testament po ay may Psalm 19. Ulitin ko ang sinasabi sa 2 Timothy 3:16 to 17. All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be fully capable, equipped for every good work. Ang Old Testament ay may katumbas nun. At yun yung ating pag-aaralan sa umaga ito. Which now leads us sa verses 1 to 6. Ang sinasabi po dyan, sa verse 1 to 6, the heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. In them He has placed a tent for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber. It rejoices as a strong man to run his course. Its rising is from one end of the heavens, and its circuit to the other end of them. And there is nothing hidden from its heat. Dito sa ating passage, makita natin ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos sa sanlikha. Ayon po sa mga critics, ang awiting ito ay binubuo ng dalawang magkaibang awitin sa mga critics ito. Iba raw ang verses 1 to 6
Iba naman ang sumulat sa verses 7 to 14. Dahil ang unang bahagi raw ay sinulat ayon sa kanila ng mga pagano, at ang sumulat daw ng pangalawang bahagi ay mga believers. Yung unang bahagi ay sinulat raw para sa kanilang sun god na si Shemesh. But we have no reason to believe that dahil may similarities and connections ang verses 1 to 6 sa verses 7 to 12. Pakinggan lang natin ang isang theologian na si Alan Cross. At ganito po ang sinasabi niya. If the sun is the most glorious gift of the Creator for physical life, the Word of Yahweh is the most glorious gift for the spiritual life. And if the sun dominates life and illumines everything under it, the Word dominates every aspect of the spiritual life and the physical life as well, all the time. There is no physical life without the sun. There is no spiritual life without the Word. There is perfect complementarity between the two parts, showing their connection was well designed. At ang connection nila ay ang tema. Iisa lang ang tema nila. Ito ang kapahayagan ng kalwalhatian ng dakilang Diyos. And God has revealed His glory in creation, and He has also revealed His glory in His Word. Psalm 19. Ito po ay awitin ni Haring David. Siya po ang manunulat. At pag tinignan natin yung first verse, parang we have that impression na habang sinusulat niya ang kanyang tula o awitin, ay nakatingala po siya sa langit at pinagmamasdan ang kagandahan nito. Sinasabi niya at ini-express niya ang kanyang pagkamangha sa kanyang nakikita. The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Sinasabi ni Haring David na niloob ng Diyos na ipahayag ng kalangitan ang kanyang kalwalhatian. Walang bagay sa kalawakan na hindi nagpapahayag. Ang bawat hugis, kulay, at pag-ikot ng mga planeta at bituin, lahat nagpapahayag na mayroong iisang manlilikha. Yun yung purpose nila. Tuloy natin. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. So sinasabi rin ni Haring David na kahit walang tinig, lahat daw sila nagpapahayag. Araw, gabi, walang tigil. Nagpapahayag sila at pinapakilala nila ang isang kaalaman. Nagpapakilala sila ng iisang katotohanan na mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Ito siguro dapat nating maintindihan. Wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Lahat ng bagay na nandito sa mundong ito ay mula sa Diyos. Lahat ng bagay sa kalawakan ay mula rin sa Diyos. At pag tinignan natin ang lahat ng bagay, may accuracy yan. Accurate. Ultimo pati yung pag-ikot ng mundo, yung layo ng mundo sa araw. Sabi nila, sabi ng mga scientists, sa oras na lumapit lang ng konti ang mundo sa araw, sunog tayo lahat. Sa oras na lumayo lang tayo ng konti, talo pa ang aircon natin. So tamang-tama, sabi nila. At yung pag-ikot ng mundo ay tamang-tama rin. Bagamat malakas ang gravity ng araw. May accuracy ang solar system. Hindi lang yun. Kung naiisip natin ang buong kalawakan ay may design. At alam natin lahat na kapag may design, may designer. Hindi pwedeng magkaroon ka ng design, pero walang nag-design. Ang pinalalabas sa atin
ng mga godless philosophers ngayon at saka anti-Christians ay nangyari lang ang mga bagay-bagay ng walang designer. Hindi po. Kapag meron kang design, ito yung knowledge. Kamangmangan po para isipin natin na mayroong design at walang designer. Kahangalan po yun. Kung maniniwala ka na nangyari ang isang bagay pero mula sa wala, tapos walang direksyon, walang designer, alam natin na ang mga bagay, kapag mayroon kang design, mayroon kang designer. And God, the most glorious, the most majestic and praiseworthy is the designer. It is interesting dito sa verse 1, nang sinabi ni Haring David na the heavens are telling of the glory of God. Ang salitang God dito na ay sa original language ay El. Kung matatandaan natin ang pinag-aralan natin sa Genesis 1, we are immediately brought back doon sa beginning. Sapagkat doon sa Genesis 1, sinasabi sa atin ng scriptures, in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. And so, yun yung pinapaalala sa atin dito ni Haring David. Ang buong sanlikha ay may lagda ng kamay ng Diyos. Nagpapahayag sila, bagamat walang tinig, ngunit maliwanag ang kanilang sinasabi. At lahat ng tao sa bawat sulok ng mundo ay alam ang bagay na ito. Kita nila ang lahat. Alam nila ang mga bagay na ito. Pagkatapos niya ilarawan ng kalangitan, binigyan niya ng emphasis ang araw. Sabi niya sa verses 4 to 6, in them he has placed a tent for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber. It rejoices as a strong man to run his course. Its rising is from one end of the heavens, and its circuit to the other end of them, and there is nothing hidden from its heat. Doon daw sa kalangitan, binigyan ng Diyos ang araw na magkaroon siya ng tahanan, gaya ng isang kasintahang lalaki na lumalabas sa kanyang tolda at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tumatakbo. Okay, ano ba to? Ano ba itong pinag-uusapan na ito? Sabi natin, the sun is the center of, ulitin natin ha, mukhang ano. The sun is the center of the solar system. Kung may mga babalik sa ano The sun is the center of the solar system. Sinasabi natin ngayon. Sapagkat alam natin mula sa kalawakan kung ano ang mga nangyayari sa mga planeta. Pero nung panahon nila, hindi naman sila nakapunta sa outer space eh. And so, nakikita lang nila ang kalangitan mula sa lupa. So, ang nangyayari, kita nila na gumagalaw ang araw sa kalangitan. So, sabi ni Haring David dito, pag nagbubukang liwayway, ang araw ay lumalabas tulad sa isang masayang kasintahang lalaki o bagong kasal na lalaki mula sa kanyang tolda. Ba? Ang araw daw ganun. Araw-araw ganun. Tapos sabi niya, habang tinatahak ng araw ang kanyang takbuhin, parang tulad daw siya ng isang mananakbo. From east to west, yung course ng sun. Sabi niya. Tulad yun ng isang sportsman na tumatakbo sa racetrack. At habang dumadaan ang araw, habang dumadaan din ang oras, anong nangyayari? Nararamdaman daw natin ang init ng araw. Sabi niya dyan, it's rising from one end of the heavens and its circuit to the other end of them. There is nothing hidden from its heat. Hanggang ngayon, ramdam natin ang init ng araw kahit nasa loob tayo. At ilan pa ang electric pan natin.
Walang makakatakas sa init ng araw. At ganun ang kapangyarihan ng araw. Sabi ni Haring David. Ganun pa man, nilikha lang ito ng Diyos. Hindi ito yung pinakamakapangyarihan sa lahat. And from these verses, makikita natin ngayon na lahat ng bagay sa langit at lupa ay nilikha ng Diyos. Nagpapatotoo ang lahat sa sanlikha na may iisang manlilikha. Hindi tulad ng sinasabi ng mga godless philosophers ukol sa Big Bang. Pastor, bakit siguro sinasabi nyo, naiisip nyo, Pastor, bakit hindi nyo sinasabi na scientific theory yun? Because for it to be a theory, or for it to be science, dapat proven yun. Pag sinabi natin scientific observation, dapat consistent na paulit-ulit na nagagawa. Replicate, pwede mong i-replicate yun at napapatunayan yung paulit-ulit. Sino dito ang nakakapagpatunay na mayroong Big Bang? Ni sila na nagpapalaganap ng hindi nila napatunayan yun. Para mapatunayan mong totoo yun, kailangan nandun ka sa pasimula. Wala naman eh. So, ang sasabihin ko lang, hindi yan theory. That is a philosophy. Hindi theory yan. Philosophy yan. And so, pinapalaganap nila ang mga bagay na ito sa mga estudyante at ginigradean pa kung tama ang pinagsasasabi. Wala namang tama doon kasi hindi naman napatunayan. Sa mga estudyante, sagutin nyo lang yung dapat nyo sagutin. Pero maganda na alam nyo kung ano yung totoo. Na hindi ka makatotohanan yung tinuturo nila. Tapos ngayon, dahil ang Big Bang po ay random circumstance, pag sinabing random circumstance, nangyari lang. Walang direksyon. Hindi natin alam kung sino ang nag-cause ng Big Bang. Basta sabi nila kasi, nangyari lang yan. So dahil walang purpose ang Big Bang, ang mundo ngayon sa lupa ay wala ring purpose. Ang nangyayari sa buhay natin ay random circumstance lang. Pinanganak ka dito ng walang purpose, mamamatay ka rin ng walang purpose. So kalunos-lunos at nakakalungkot ang buhay natin dito. Dahil wala tayong direksyon lahat. Kung yan ang pinanghahawakan, kung yan ang ituturo. Ang tawag rin po dyan ay materialism. Dahil lahat ng bagay sa buhay ay ini-equate nila sa material na circumstance. Ang pinagmulan natin ay material. Napakalungkot ng buhay kung ganito ang ating pinaninindigan. The scriptures tell us otherwise. Dahil Diyos po ang designer, ang sanlikha ay may design. Ibig sabihin, may blueprint. Ang lahat ng nasa construction dito, alam nila na hindi ka pwedeng lumihis doon sa blueprint mo. Mahirap na lumihis ka doon sapagkat may computations yun. May standard yun. Hindi ka pwede basta-basta na lang magdidesisyon. Kapag mayroon kang blueprint, ibig sabihin, lahat yan susunod. At ang may blueprint, syempre, ay Diyos. Obvious naman na may blueprint eh. Obvious na mayroong design. At dito sa blueprint na ito, ang objective ng Diyos, ang purpose ng Diyos, ay lahat ng creation ay umawit ng papuri sa Kanya. Ang objective niya, lahat ay magbibigay luwalhati sa Kanyang pangalan. Sabi ni Haring David, hindi man natin dinig ang kanilang mga salita, ang kanilang mga pangungusap. Ang kanilang tinig naman ay walang tigil na umaawit at nagpapatotoo sa Kanyang kadakilaan. The heavens are telling of the glory of God. Ngunit, sa kabila ng ito, tingnan natin ang kasaysayan ng tao. Kasi sinasabi ni Haring David, ito ang ginawa ng Diyos. Ito ang pamamaraan ng pagpapahayag ng Diyos.
Anong ginawa ng tao? Paano tumugon ang sanlibutan sa kapahayagan ng Diyos sa kalangitan? May sinabi si Apostol Pablo sa Romans 1:18-20. Kinuwento niya ang kasaysayan ng tao. At nakakalungkot dahil dito natin maiintindihan na bagamat ang tao ay nilikha o nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, ganito ang naging tugon niya sa kanyang manlilikha. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 1:18-20, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men." All ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Bakit raw nahayag mula sa langit ang galit ng Diyos? Ano ba daw ang naging tugon ng tao? Ano ang naging tugon ng tao sa Diyos? Sabi dyan ni Pablo, "Man suppresses the truth in righteousness." Sinisiil niya ang katotohanan sa pamamagitan ng paglaganap ng kasamaan. Sinisiil niya ang katotohanan sa pamamagitan ng paglaganap ng kasamaan. Hindi nga nagpasalamat eh. Verse 19. Ano ba yung katotohanan pinahayag? Ano ba itong katotohanan na pinag-uusapan? Sa Psalm 19, sinasabi, knowledge yon. Dito, ano yung katotohanan yon? Verse 19, "Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them." Ulitin ko. "Because that which is known about God is evident within them." Because God made it evident to them. Nagpahayag ang Diyos sa tao. At lahat ng bagay na dapat malaman tungkol sa Diyos, ay nasa sa atin na eh. Tapos, hindi lang yun, pinahayag pa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Kailan daw to pinahayag ng Diyos? Ayon kay Pablo. Verse 20. "For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse." Kadalasan sa mga Sunday school at saka evangelism classes, laging sumusulpot itong tanong, paano po kung at saka missions pala, mga missions classes, nagtatanong, paano kung hindi nila kilala ang Diyos? Hahatulan pa ba sila ng Diyos? Ano pong sagot ni Pablo dito? Walang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Wala. Why? Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power, and divine nature have been clearly seen through creation, being understood through what has been made. So ano yung hatol sa tao? Kapahamakan. They are without excuse. Wala tayong excuse. Man is without excuse. Punta tayo sa verses 7 to 11. Bagamat maliwanag ang awit ng kalangitan, alam ng Diyos na hindi sapat ang general or natural revelation. God knows that man needs something special or specific para ipahayag ang problema ng tao at panukala ng kaligtasan. This leads us to verses 7 to 11. At sinasabi dyan, "The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether. They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, in keeping them there is great reward. Dito sa ating passage, makita natin ang kapahayagan ng kalwalhatian ng Diyos sa kanyang salita. At itong mga salita ay nagmula sa bibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga manunulat na kasulatan. Sa voice of creation, o kapahayagan ng kalwalhatian ng Diyos sa sanlikha, sapat na yon para hatulan ng tao. The voice of God in creation is sufficient to condemn. But the voice of God in His Word is sufficient to save. It is sufficient to save. Itong salita ng Diyos, it has power to change lives. It has power to transform. It has power to cleanse. Kaya nga sa panalangin natin, kung maririnig niyo ko, every time na tumatayo sa harapan, ang hiling ko, forgive us for our sins. Whenever we ask for forgiveness, anong sinasabi natin? Cleanse us with your word. It has power to cleanse. And it has power to give life and preserve. Dito sa verses 7 to 11, isa-isahin lang po natin ngayon ang 6 descriptions or titles ng salita ng Diyos. At ang mga pagpapala na binibigay nito sa tumatanggap at nagmamahal sa Diyos. Meron siyang 6 titles na binanggit dito at 6 na blessings din sa tumatanggap ng salita ng Diyos. Verse 7a. Sabi niya dyan, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Tinawag niyang law of the Lord ang salita ng Diyos. Ito raw ay Torah or instruction. Ito ang manual ng buhay na nagmula sa manufacturer. And so, in that sense, tama ang sinasabi ng iba na ang Bible ay manual ng buhay. Pero sa panahon natin, saan natin kinukuha ang pamamaraan natin para mabuhay? Saan? Saan natin kinukuha? Kay Vice Ganda? Sa Showtime? Sa mga Reels? Ang sinasabi sa atin dito, kung paano tayo mabuhay sa harapan ng Diyos. Ano yung kalugod-lugod sa kanyang harapan? Yung mga tinuturo nila mula sa social media, tsaka sa mga noontime shows, doon ba natin kinukuha ang ating pamantayan sa buhay? Ito ang manual ng manufacturer. Hindi tayo ang lumikha sa ating mga sarili. Hindi rin tayo ang nagbigay buhay sa ating mga sarili. And therefore, lost tayo. Kailangan makinig tayo sa manufacturer's instructions. Sabi niya, ano raw ang characteristic nitong law of the Lord? Ito raw ay perfect. Ito ay perfect o sakdal. Walang kulang ang tinuturo nito. Wala tayong maaari ring idagdag sa tinuturo nito. At dahil ito ay perfect in terms of yung completeness na based doon sa objective ng manufacturer or ng designer, ano raw ang blessing na binibigay nito? It is perfect, restoring the soul. Sa ibang translations, itong salitang restoring the soul ay expressed as follows. It gives new strength. Itong verb na itong restores ay converts din. It revives or gives life. It transforms, sabi ng ibang theologians. Sa mga katuwid, tayo po ay patay sa kasalanan.
patay. At wala tayong magagawa para makatakas po tayo sa kapahamakan. Wala tayong magagawa para makatakas sa galit at puot ng Diyos. At kailangan tayong buhayin ng Diyos. At ang ginagamit niya para magbigay buhay ay ang kanyang salita. It restores the soul. Next, sabi dyan, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Itong salitang testimony ay pwedeng translated as covenant or tipan. Alam naman natin at pinag-aralan natin sa history of redemption na ang Diyos natin ay nakikipagtipan. Nais niyang maging malapit sa tao. At ang ugnayan niya sa tao ay pinapatibay niya sa pamamagitan ng ng tipan, ng covenant. Pinatitibay niya ang kanyang relationship sa atin sa pamamagitan ng covenant. At sinasabi dito, ano daw yung characteristic ng testimony ng Diyos na nais maging malapit sa tao? Sabi niya, ito raw ay sure o tapat sa lahat ng pinapahayag nito. Therefore, kung tapat ang sinasabi ng testimony of the Lord, ibig sabihin, mapagkakatiwala ang tunay ito. Wala tayong maaaring pagdudahan sa mga pangako ng Diyos. Ano raw ang blessing na binibigay nito? Sabi dyan, making wise the simple. Nagbibigay ito ng karunungan sapagkat tinuturuan tayo nito na umasa sa pangako ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng karunungan. Ano yung karunungan na yun? Ang karunungan na umasa sa mga pangako ng Panginoon. Uulitin ko, ano ngayon ang definition ng Bible sa karunungan? Ganito ka mamumuhay. Umasa ka sa pangako ng Panginoon. Hindi sa kakayahan mo. Ganun ang karunungan sa Scriptures. Verse 8, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Ang salitang precepts sa ibang Bible, statutes, yung ibang theologians ginagamit, doctrines, ay may kinalaman sa divine appointment. Kumbaga, binigyan ka ng appointment, bawa na lang. Dati, bawa na lang, ikaw ay private citizen. Tapos pinatawag ka ng presidente. At tinanong, pwede ba kitang i-appoint bilang, sabihin natin, defense chief o secretary ng Commission on Audit. Sabihin lang natin ganun. Chief ng Commission on Audit. Sa mga tuwid, from private citizen, nagiging public figure ka. Nagbabago ang kalagayan. Yun yung ibig sabihin dito. May appointment mula sa Diyos. Nagbabago ngayon ang kalagayan o kapalaran ng tumatanggap ng divine appointment. Sa Bible, itong pagbabago sa atin, makikita natin, dati tayong alipin sa kasalanan. Ngayon ay, makita natin kay Pablo yun, ngayon ay pinalaya na kay Kristo. Ang dating makasalanan, ngayon ay inaring ganap o pinawalang sala. Ganun ang yung explanation dito, yung idea sa precepts of the Lord. Ano raw ang characteristic nito? Ito raw ay right. Ito raw ay matuwid at nagtutuwid. Sinasabi nito ang tama, kaya nalalaman natin na tayo ang nasa mali. Nalalaman natin ang tama dahil sinasabi ng salita ng Diyos ang tama. At nalalaman natin na tayo ang nasa mali. At dahil dito, ano daw yung blessing na pinagkakaloob nito? Rejoicing the heart. Nagbibigay ito ng kasiyahan dahil ang buhay na umaayon sa kautusan ng Diyos ay namumuhay sa kalooban at approval ng Diyos. Punta tayo sa verse 8b. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.
Ang salitang commandment dito ay nangangahulugang parang ganito. Ang Diyos ay kataas-taas ang hari, at dahil ikaw ay hari, kailangan nagbibigay ka ng proclamation. Hindi pwedeng hari ka tapos hindi ka nagtatakda. Hindi pwedeng hari ka tapos wala kang tinalaga. Laging merong proclamation yan. Parang katulad sa presidente natin, di ba? Merong presidential decree. Ganun din yun. Ngunit dahil siya ang hari ng mga hari, meron siyang tinatalaga. At yun yung tinutukoy dito. Divine decrees, itong commandment na ito. At ano raw ang characteristic ng commandment? Ito raw ay pure o dalisay. Malinis. Sapagkat ang Diyos ay banal. And therefore, these are morally right. Ang kanyang mga utos ay banal sapagkat ito'y nagmula sa Diyos. At ano raw ang blessing na binibigay nito? It enlightens the eyes. Enlightening the eyes. Binubuksan nito ang ating mga mata at binibigyan tayo ng pang-unawa. It gives us understanding. Verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng takot sa Panginoon. Ang description dito ng fear of the Lord ay nangangahulugang meron tayong mataas na pagtingin at paggalang sa Diyos. Yung fear of the Lord dyan, ang ibig sabihin niyan ay paggalang o mataas na pagtingin sa Diyos. At ang characteristic ng fear of the Lord ay, sabi dyan, it is clean, malinis. Walang bahid na kahit anong kasalanan o kasamaan ng mundo. Diba, sabi nga sa awit 12 verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa burno sa lupa na makapitong dinalisay. At ano raw ang blessing na binibigay ng fear of the Lord? Enduring forever. Dahil ito'y malinis, enduring forever. Sabi nga ng Panginoong Jesus, di ba? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Hindi ito nagbabago, hindi nagmamaliw, hindi lumilipas. It endures forever. The word of the Lord, or itong fear of the Lord, it cleanses us and will continue to cleanse those who fear the Lord forever. Verse 9, the judgments of the Lord are true, they are righteous altogether. Itong santang judgments of the Lord ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay dakilang hukom. At nagpapasya ang Diyos. Hindi pwedeng nagsabi siya ng kanyang kautusan at nagtalaga siya, tapos hindi siya magpapasya. Hindi siya hahatol. Kailangan humatol siya dahil siya po ay namumuno. Nagbibigay siya ng judicial decisions or rulings based sa kanyang mga commandments. At ano raw ang characteristic ng judgment of the Lord? Sabi diyan, it is true. Dahil totoo naman, ang objective kapag nagkaroon ng paglilitis at kailangan magbigay ng hatol ang hukom, kailangan lumabas ang totoo. Di ba? Pag mayroong nakikita tayo sa balita at nakikita natin na may nangyari, halimbawa, sa isang pamilya, sumisigaw ng katarungan, katarungan. Ano ang ibig nilang sabihin nun? Ang ibig lang nilang sabihin, lumabas ang totoo. Kailangan lumabas ang totoo. At dito, pag pumatol ang Diyos, lalabas sigurado ang katotohanan. Kaya nga, the judgments of the Lord are true. At ano raw ang blessing na binibigay nito? They are righteous altogether. Wala tayong makikitang kabuktutan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay matuwid, lahat ng kanyang decision ay tama. Dito natin nauunawaan ang konsepto ngayon ng katarungan at pagpapawalang sala. Sabi ng isang theologian, it is only in the decisions of God will anyone ever find true justice. It is only in the decisions of God will anyone ever find true justice.
Mapapansin natin ngayon dito sa verses 7 to 11, yung pagkakagamit ni Hari David ng salitang of the Lord. 6 times niya itong ginamit. Parang isipin natin paulit-ulit, maging makulit siya. Na sinasabi sa atin, lahat ng ito ay sa Diyos. Of the Lord, ay sa Panginoon ito. And so He pounds it upon us. He pounds it on us para matandaan natin na ang lahat ng ito, na ang salita ng Diyos ay mula sa Diyos. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito nagmula sa church. Maliwanag dito na ang the scriptures belong to the Lord because its source is the Lord. Hindi lang yun. Yung sinasabi niya ditong Lord, kanina sa verse 1, ang ginamit ni Haring David ay God. The heavens are telling of the glory of God. Dito, ang ginamit niya sa verses 7 to 11, Lord. Ang pagkakagamit niya ng Lord dito sa original language ay Yahweh. Hindi Elohim. Yahweh ang ginamit niya. Ang Yahweh po ay pangalan ng Diyos kapag nagpapahayag siya. At nakikipagtipan siya sa kanyang bayan. Pag lumalapit siya, nakikipag-ugnayan. So, ang sinasabi dito ni Haring David, ito ang covenant name ng Diyos. Dalawang bagay ang naisabihin ni Haring David dito. Una, siya ang Diyos na lumalapit at nakikipagtipan sa kanyang mga hinirang, sa kanyang bayan. At itong salita ay banal na pagpapala niya sa kanyang mga hinirang. Itong Diyos na ito ang nakikipagtipan sa kanyang bayan at ang pagpapala niya sa atin, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang bayan, ay ang kanyang salita. Therefore, pangalawa, itong law of the Lord, itong testimony of the Lord, itong precepts of the Lord, yung commandment of the Lord, the fear of the Lord, judgments of the Lord, ay available lang sa mga may ugnayan sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Nauunawaan natin ang mga bagay na ito dahil He has made it available as Yahweh sa Kanyang mga hinirang. Punta tayo sa verses 10 to 11. In verses 10 to 11, pagkatapos ibigay po ni Haring David ang titles and blessings ng salita ng Diyos, makikita natin ngayon yung value, yung practical value ng kanyang salita. Sabi niya sa verse 10, "They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb." So ano raw ang halaga ng salita ng Diyos? Sabi niya, ito daw ay higit pa sa gintong lantay at matamis pa kaysa pulot or honey na sakdal tamis. Kaya ito ay hinahangad na makamit ng lahat ng nananalig sa Diyos. Tanong, bakit ganun na lang ang paghangad ni Haring David na mapa sa kanya ang salita ng Diyos? At siguro ganun din ang tanong natin. Bakit ba tayo naghahangad na mapa sa atin ang salita ng Diyos? Verse 11, "Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward." Sabi po ni Haring David, sapagkat siya raw na alipin, your servant, sabi niya. Siya raw na alipin ay naiingatan sa maling landas at naliliwanagan sa tamang daan. O pwede natin sabihin, nalalaman niya kung ano ang tamang daan na kaluguran o kinalulugdan ng Diyos. Naiingatan siya sa maling landas at naliliwanagan kung ano ang tamang daan na kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid at kaibigan, God's written word also tells us that God's word became incarnate. Naging tao ang salita. At nang bumaba ang salita ng Diyos upang umahan sa piling natin at ipaliwanag sa atin ang tunay na daan patungo sa Ama, nalaman natin kung ano tama. Sabi nga ng Panginoong Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me."
Sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan, tayo ay pinawalang sala at pinatawad sa ating mga kasalanan. Nabago ang ating mga buhay at iniingatan sa walang hanggang kapahamakan. Yung lahat ng pagpapala ng salita ng Diyos dito sa awit 19 ay napasa atin. At dahil dito, ano ngayon ang dapat natugon natin? Paano ba dapat tayo tumugon sa sufficiency of the Scriptures? Verses 12 to 14. Sabi ni Haring David, "Who can discern his errors? Acquit me of hidden faults. Also keep back your servant from presumptuous sins. Let them not rule over them, then I will be blameless, and I shall be acquitted of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." So pagkatapos makita ni Haring David ang kasakdalan ng salita ng Diyos, lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili. Nanliit siya. Nagpakumbaba siya. Dahil nahayag sa kanyang harapan, pagkatapos ipakita ng Diyos ang kasakdalan ng kanyang salita, nakita rin ni Haring David ang kanyang karumihan. Nakita niya ang kanyang kabuktutan at mga pagsalangsang. At anong naging attitude niya? Tingnan natin. Sabi niya, "Who can discern his errors, acquit me of hidden faults?" Parang sinasabi niya rito, "Panginoon, sinubukan kong pagtago ng aking mga kasalanan. Sinubukan kong hindi aminin ang mga pinaggagawa ko. Pero meron bang mga kapagkubli ng kanilang mga kamalian sa iyong mga mata, sa iyong salita? Yamang hinayag mo ito sa aking harapan." Yun yung sinasabi niya. Pangalawa, sabi niya, "Also keep back your servant from presumptuous sins. Let them not rule over them. Then I will be blameless and I shall be acquitted of great transgression." Kinilala niya rin na kailangan niyang umasa sa salita o kalooban ng Diyos. Siya po ay isang taong may kapangyarihan. At habang padagdag ng padagdag ang kapangyarihan, mas lalo kang nalalapit sa mga kapalaluang sala. Pag sinabing kapalaluang sala, ito yung mga kasalanang pinagpaplanuhan. Kahit alam mong mali, tinutuloy mo pa rin. Kahit alam mong mali, pinagpaplanuhan mo pa rin na gawin. Kahit alam mong mali at alam mo kung ano yung magiging consequences mo sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong kapwa, tuloy pa rin ang plano. Yun yung kapalaluan na binabanggit dito ni Haring David. At bilang hari, ginawa niya yun. Kahit na alam niyang mali, sinubukan niya kung makakalusot. Diba, ganun yung attitude natin. Parang pwedeng makalusot. Lulusot kung makakalusot. Diba? Anong naging hiling niya? "Huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na walang kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan." And so, hiniling niya na patawarin siya sa mga kapalaluan niya. Mga kasalanang pinalano niya kahit na alam niyang mali. At winakasan niya ngayon itong panalangin niya. Sabi niya, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." Winakasan niya ng may hiling na maging katanggap-tanggap siya sa harapan ng Panginoon, yung kanyang sandalan at manunubos. Mga kapatid, binigay ng Diyos ang kanyang salita. Binigay niya ito sa atin.
At para maging matamis ito, para maging karunungan ito, at maging ating kalakasan sa ating kaluluwa, kailangan natin magpakababa sa harapan nito. Hindi po tayo mas mataas sa salita ng Diyos. Kailangan nating magpakababa sa harapan nito. And we need to let it examine us. We need to let it search our hearts. We need to let it warn us of our wicked ways. And let it lead us to a life of discipline, a life of righteousness, preserved unto life everlasting. Ang banal na kasulatan ay walang kapantay at wala itong katulad. Sapat ito para naiingatan tayo sa maling landas at naliliwanagan tayo sa tamang daan na kaluguran sa Diyos. Therefore, tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating bigkasin ang ating statement of faith. Sinasabi po dyan, sabay-sabay tayo, sumasampalataya tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat, ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos na isinulat ng walang kamalian sa orihinal na mga dokumento. Kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan, at ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. Habang itinuturo natin ang literal, ang grammatical at historical na pakahulugan ng kasulatan, tungkulin ng bawat mananampalataya na hanapin ang layunin at kahulugan ng kasulatan habang patuloy na inilalapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Sa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa dakila at nagpapahayag na Panginoon. Tayo manalangin.